kuryosita ni Max kay Will nang makita niya ito sa harap ng clips isang gabing pasara na ang salon. Hindi ba dapat ay masaya ka dahil inihahain ko na mismo ang sarili ko sa'yo? Hindi ka na magpapagod na puntahan ako sa The Hive para lang iseduce. Pabirong sagot nito. Aba't hinahamon yata siya nito. What? Minamalit nitong kakayahan niyan sa seduction? Pues magkakaalaman sila. Okay, game. Niyaya siya nito mag-dinner at nang matapos silang kumain ay tinanong siya nito kung may gagawin siya. Siyempre sinabi niyang wala dahil nararamdaman niyang yayayain siya nito somewhere at hindi siya nagkamali. Niyaya siya ni Will na manood ng sine. Isang R-rated na Hollywood romantic movie ang isinuhestyon niyang panoorin nila na agad naman itong sinang-ayunan. Mahilig ka talaga sa ganito? Tanong nito sa kanya nang papasok na sila sa sinehan. Anong ganito? Yung mga ganitong scene. Sabi sa akin ni Liza, panay raw ang load mo ng mga ganto sa internet. Chismosa pala yung babaeng yun. Pumalatak siya. Will smirked. Sinabi niya rin sa akin ang dahilan. Nilaglag pala siya ng kaibigan niya sa lalaking ito. Oo, kaya humanda ka sa akin. Sabi na lang niya. Sa pinakalikod na row sila pumesto. 3 linggo na ring palabas ang pelikula kaya mangilan-ngilan na lamang ang mga tao roon. Boring ang pelikula at inaasahan na niya iyon dahil ang totoo ay hindi talaga siya mahilig sa mga romance story. Ngunit narinig niyang adult-themed ang pelikulang iyon na may matinding scene kaya iyon ang pinili niyang panoorin nila. Gusto niyang makita ang reaksyon ni Will. Tahimik lamang silang magkatabi at basta nagbabakbakan sa kama ang bida sa pelikula ay kay Will naman siya nakatingin. Sumulyap ito sa kanya bago ibinalik sa screen ng tingin. Why are you looking at me like that, Max? Why? Am I making you uncomfortable? Balik tanong niya at inilapit pa ang bibig niya sa tainga nito. Wrong move yata iyon dahil nasamyo niya ang amoy ng balat nito at agad-agad na nagkarevolusyon sa kanyang kalooban. Max was bound to seduce him, ngunit ang nangyayari ay parang siyang nasiseduce nito gayong wala naman itong ginagawang deliberate move sa kanya. Ginising nito ang lahat ng natutulog na sensualidad sa katawan niya. Sensualidad, iyon ang tamang tawag doon, hindi kalandian. Nagsusumigaw na sensualidad. Ito naman ang bumulong sa kanya. Kaya ba itong napili mong panoorin natin ay dahil tinetesting mo na naman ako? Nagdulot sa kanya ng 1,000 mumunting kiliti ang boses at hininga nito sa kanyang tainga. Pinilit niyang kumalma. Siya dapat ang in control sa sitwasyon. Bakit? Hindi ka ba tinatablan? Max, I'm almost 28 years old. Marami na akong napanood na mas matindi pa riyan. Besides, these scenes are too lame. I mean, hindi ka ba tinatablan ngayong may katabi kang babae habang nanonood ka ng ganyan? Lakas loob na tanong niya. Exasperated na iniharap nito ang mukha sa kanya. Jesus Christ, Max. I'm watching a movie. Will you please shut your mouth? Mahina ngunit mariing sabi nito sa kanya. Nasa mga labi niya ang paningin nito. Make me. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha nito. I dare you. Come on, shut me up. He uttered a cuss word before burning his face close to hers. Nahigit niya ang hininga niya nang halos idampinan nito ang mga labi sa mga labi niya. He was restraining himself, yet she could feel his yearning. Nararamdaman niyang gusto talaga siya nitong halikan, kagaya na nangyari sa kanila sa parking lot ng The Hive. At hindi siya papayag na walang mangyayaring halikan sa kanila sa pagkakataong iyon. She brushed her lips against his, at tila naging gulaman lahat ng parte ng katawan niya sa panlalambot. The touch of his lips was electrifying. She heard him groan in his throat before he grabbed her neck and pressed his mouth against hers. Higit pa sa kanyang iniisip noon ang halik na ipinapalasap nito ngayon sa kanya.
He was kissing her torridly, hard, wild. Halos kumawala na ang kanyang katinuan at hindi na siya nakakatugon sa paghalik nito. His kiss was insistent, overwhelming, and heating her up. At nang galugarin ng dila nito ang loob ng kanyang bibig, naririnig niya ang sarili niyang ungol. Noon na siya binitawan ni Will. Nakanganga, nanlalaki ang mga mata at tumatahip ang dibdib na nakamata lamang siya dito. Lumilipad pa rin ang huwisyo niya at nag-aapoy pa rin ang pakiramdam niya. A lopsided grin formed along his mouth. Eskandalosa ka pala, sabi nito, saka ibinalik ang atensyon sa pelikula. Hanggang sa ihatid siya ni Will sa clips kung saan niya iniwan ang kotse niya, ay parang lutang pa rin ang pakiramdam niya. Are you okay? Tanong sa kanya ni Will na may pinong ngiti sa mga labi. Iya, aniya, saka kinalas na ang suot na seatbelt. It was the kiss, wasn't it? Ipinagpaliban niya ang paglabas ng kotse nito. Fine, ngayon mo sabihin hindi ka tunay na lalaki, Will, sabi niya. That was one hell of a kiss. A kiss is a kiss. Anyone can kiss like that. Nakangising sabi nito. Anyone? Hindi niya hinayaan na ng ex-boyfriend niyang halikan siya ng ganoon. He had tried giving her the tongue but that didn't arouse her a bit. Mas masarap at mainit humalik si Will, and she never thought that her body could be that responsive. Not just anyone, Will. May ibang epekto sa akin ang halik mo. Kumbading ka nga talaga. Did my kiss arouse you? Hindi nakasagot si Max. She just swallowed twice and blinked countlessly. Siya yata ang naisahan nito sa sinihan. Pinaglaruan yata siya nito. Sa halip na bumagsak ito sa kanya, ay siya ang bumagsak dito. She just let him kiss her and melted helplessly in his arms. Pero dapat pa rin siyang magsaya dahil malapit na niyang mapaamin si Will na lalaki talaga ito. I've gotta go. Paalam na niya rito at humawak sa handle ng pinto ng kotse. Hinawakan siya nito sa braso bago niya nabuksan ang sasakyan. I'll be in Amos for a week. When will I see you again? Tila umaasam na tanong nito. Hindi ba sa Lunes na tayo susukatan ng mga damit na gagamitin natin sa kasal ni Liza? He frowned. But that's like 5 days from now. Will you miss me? Puno ang antisipasyon ng tinig na tanong niya. Yes, buong-buo ang sagot nito. Napakasuyo ng pagkakangiti sa kanya. No man had ever smiled at her like that. Nakangiting nagpaalam siya rito. Good night, Will. Thank you for this lovely evening. It was my privilege, sabi nito. Saka iniangat ang kamay niya at hinalikan iyon. Nang makapasok na siya sa kanyang kotse, ay doon na niya pinakawalan ang pagkahaba-haba at pagkalakas-lakas na tili. Desidido ka na ba talaga, Lay? Tanong ni Max sa kaibigan niya nang samahan niya itong umorder ng mga souvenir para sa kasal nito. Ano ka ba? Natatawang sabi nito. Naipadala na rin namin lahat ng invitations. Ngayon pa ako urong. At dapat ay si Bernard ang kasama mo ngayon at hindi ako. Nakasimangot na sabi niya. Kanina pa sila sa shop at wala pa rin mapiling design si Liza. Pambabae raw kasi ang ganito. Napaka-sexist lang talaga ng mapapangasawa mo. Hindi niya naiwasang sabihin. Nag-ring ang kanyang cellphone. Napangiti siya nang makita ang caller ID na ang pangalan ay si Will. Nagyayaya ito mag-lunch sila. I'm with Liza right now. Sinabi niya rito ang kinaroroonan nilang lugar. Okay, let's have lunch together. Susunduin ko kayo riyan, sabi nito. Nakangiting napailing na lang si Liza nang magpaalam na sila ni Will. Talagang ayaw mo mag-give up, ha? Not now, sabi niya. Not now na natikman na niya ang nakakabaliw na halik ni Will. Ngunit nahiya siyang ikwento kay Liza ang nangyari sa kanila ni Will sa sinihan. Hindi pala ganoong kakapal ang kanyang mukha.
Dumating na at lahat-lahat si Will sa kinaroroonan nilang shop, ngunit wala pa rin mapili si Liza sa mga nakadisplay na sample design ng mga wedding souvenir. Kahit matyagang naghihintay si Will sa kanila, nagpasya na rin si Liza na kumain na sila ng tanghalian. Kumain na sila sa isang restaurant nang tumawag si Bernard kay Liza. Nagkatingin na lang sila ni Will nang mag-umpisang magtalo ang ikakasal. Dahil katabi siya ni Liza at sumisigaw sa telepono si Bernard, nauulinligan niya ang ilang sinabi ng lalaki. Nagalit yata si Bernard at wala pang napiling wedding souvenir si Liza. Magkikita raw ang mga ito pagkatapos nilang kumain. Parang nawalan na ng gana si Liza na kumain nang matapos ang phone call nito. Malumbay na nilaro-laro lamang nito ang pagkain sa plato nito nang hawak nitong mga kubyertos. Hindi na nakatiis si Will. Sa lahat naman ng ikakasal, ikaw itong mukhang Biyernes Santo. Pabirong wika nito. Ngunit ayaw niyang magbiro. Hindi ka dapat sinisigaw-sigawan ni Bernard kahit pa sa telepono lang. Aba, sa lakas ng boses niya, dinig na dinig ko lahat ng pagmumura niya sa'yo. Guys, please. Iritadong awat sa kanila ni Liza. Hindi ko kayo ipinakilala sa isa't isa para magkampihan at pagtulungan ako. Max coughed. Kami pa ni Will ang masama ngayon? Halos hindi makapaniwalang sabi niya. We're your friends, Liza. Concerned lang kami sa'yo. Mahinahang sabi naman ni Will. Then you should be supporting me instead. I'm getting married. For goodness sake. Muli sila nagkatinginan ni Will. Ibubukas sana niya ang bibig niya upang magsalita, ngunit pinanlakihan siya ng mata ng binata bilang senyas na pinatatahimik siya. Sumimangot siya at ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Nang mag-excuse si Liza upang pumunta sa restroom, ay doon na niya pinakawalan ng inis niya. You know what? Hindi dapat mangyari ang kasalang ito. Nanggigigil na sabi niya kay Will. I agree. Pero anong gagawin natin? Tila desperadong tanong nito. Naisubsob niya ang mukha sa mga palad niya. I don't know. Hindi naman ako pwede magpanggap na may taning na ang buhay at gawin kong last wish kay Liza ang hindi niya magpakasal kay Bernard. Hindi nga convincing. Mukhang mas malakas ka pa sa kalabaw. Nag-angat si Max ng tingin dito. And as if pagbibigyan naman niya ako, ewan ko kung anong klaseng gayumang ginamit ng Bernard na yun sa kanya. Matanong ko nga yun minsan, gagamitin ko rin ang gayumang yun sa'yo. Nagagayuman mo na nga ako, hindi ba? I already kissed you, he said in a seemingly teasing voice. Kahit hindi niya nakikita ang sarili niya, alam niyang mas mapula pa siya kaysa sa iniinom niyang strawberry shake. Pinigil niyang alalahanin ang mainit na halik na pinagsaluhan nila at baka mapaungol siya ng di oras. Nakalabas na si Will ng restaurant nang magpakita roon si Bernard. Napailing na lamang siya sa nakikitang parang galit na toro na itsura nito. Lakas loob na inirapan naman ito ni Max nang tuluyan itong makalapit sa kanilang tatlo. Let's go, agad na sabi ni Bernard kay Liza at mahigpit nitong hinawakan sa braso ang huli. Hindi tayo uuwi hanggat wala kang napipiling design na souvenir na yan. Huwag ka nang maarte, you hear me? Maautoridad pa nitong sabi sa dumagadugong na boses. Pigil na pigil niya ang sariling upakan nito. It would surely blow his cover dahil may bading ba namang nananapak? O baka mayroon nga, he didn't know. I'm not being maarte. Wala lang akong makitang magandang design sa shop na yon, sagot ni Liza kay Bernard. May inupahan kang wedding organizer. Bakit hindi mo ito ipaasikaso sa kanila? I want us to do this ourselves, Bernard. Gusto ko lang naman kahit paano ay unique pero may personal touch pa rin ang ipamimigay natin sa kasal. Paliwanag ni Liza. Okay, then let's go. Halos matumba si Liza sa paraan ng paghatag ni Bernard dito sa sidewalk. Kinalidkad nito ang kaibigan niya. Hey, take it easy on her. Hindi na niya natiis ang sabihin at sumunod siya sa mga ito. Kating-kating na talaga siyang upakan nito. Tumigil sa paglalakad si Bernard at hinarap siya.
What? You have a problem with me? Sigang sita nito sa kanya sa nang-aasar na boses. Nakatiimbagang na humakbang siya palapit dito, ngunit pumagitna si Liza. Hinawakan siya ni Max sa laylayan ng suot niyang t-shirt. What? Ipinagtatanggol mo ang abnormal na yan? Nanlalaki ang butas ng ilong na kastigo ni Bernard. What's your problem, Bernard? Nanggigigil na sabi ni Max. That's enough, Bernard. Patiling sabi ni Liza. Wag mo akong sisigawan. Bulyaw ni Bernard kay Liza, sabay sampal dito. That's it. Ngunit humarang uli sa kanya si Liza. Please, don't. Umiiyak na pakiusap nito sa kanya. Namataan niyang palapit sa kanila ang security guard ng kinainan nilang restaurant. Muli namang hinaltak ni Bernard si Liza at walang sabi-sabing binigyan siya nito ng right jab sa mukha. Sapul ang kaliwang mata niya. Bago pa siya nakaganti ay inawat siya ng gwardya. Sir, wag po kayong gumawa ng gulo rito. Magalang na sabi nito sa kanila ni Bernard. Hindi na nagsalita si Bernard. Bagkus ay hinila na nito si Liza at mabilis na naglakad ang mga ito palayo. Tara na, Will. Yaya ni Max at hinawakan siya sa kamay. He's not worth it. Mainit pa rin ang ulo niya na naglalakad sila ni Max patungo sa gilid ng kalsada kung saan nakaparallel parking ang mga kotse nila. Let me see that. Mabining sabi ni Max nang matapat sila sa kanyang kotse. Banayad nitong hinaplos ang kaliwang pisngi niya. Magkaka-black eye kanyan. Magkahalong concern at inis na sabi nito at maingat na hinaplos nito ang gilid ng kanyang kaliwang mata. Okay lang, malayo sa bituka. Sabi niya at hinuli ang kamay nito bago pa man nito iyon mabawi. Tara sa bahay ko, tapalan natin yan ng ice pack. May anti-inflammatory meds naman din ako doon. Yaya nito sa kanya. Okay, mahinang pagpayag niya. Kumukulo pa rin ang dugo niya sa pangyayari. Can you drive? Concerned pang tanong sa kanya ni Max. Tumango siya. I'll fine, baby. Pinasunod niya ang itim na Ford Territory niya sa pulang Toyota Camry ni Max. Hindi nagtagal ay sumapit sila sa tahanan nito. It was a modest brick bungalow with a spacious veranda. Pinatuloy siya nito sa loob at pinaupo sa sala habang kinukuha nito ang mga panlunas sa black eye niya. Mag-isa ka lang dito? Tanong niya rito nang balikan siya nito sa sala. Yup, ibinigay nito sa kanya ang isang tableta ng ibuprofen at isang baso ng tubig. Pagkainom niya ng gamot ay yumuko ito sa kanya upang itapal ang ice pack sa kanyang mga mata. Nagulo ang kamalayan niya nang tumambad sa harap niya ang cleavage nito sa mababang neckline ng suot nitong tonic. I've got it, aniya at hinawakan ang ice pack sa mata niya. Umupo ito sa kanyang tabi. Ang tapang mo kanina ha, sabi nitong may matipid na ngiti sa mga labi. Akalain mong hindi mo ninuurungan ng malaking lalaking yun? Pasalamat siya at inawat ako ng gwardya, sabi niya. Anong gagawin mo kung sakali? Sasapakin ko siya. Tumawa si Max. Oh, akala ko ba sabi mo bading ka? Dapat sasabunutan mo, hindi ba? Babae nga, nanununtok din. Bading pa kaya? Magsisinungaling na sabi niya. Hindi ka bading, Will. Hanggang kailan ka ba magsisinungaling sa akin? Why would I lie to you? Natatarantang sabi niya. Hindi pa ako sigurado ngunit may duda na ako kung bakit. She was perceptive. Kung iniisip mo pa rin yung halik ko sa'yo, forget it. I kissed you to shut you up, remember? Ngunit mapilit ito. You could have just plastered your mouth against mine. Instead, you gave me an explosive kiss, Will. Medyo humina ang boses nito. A sexual explosive kiss. Nabitiwan tuloy ni Will ang ice pack. Nang akmang dadamputin niya iyon sa kanyang kandungan, mabilis na nahawakan iyon ni Max. Nagdaiti tuloy ang mga kamay nila. Lalaki ka, Will. Puno ng kasigurahang sabi niya sa kanya.
Hindi, pagsisinungaling niya. Lumapad ang ngiti nito. Okay, touch my boobs. Nalaglag ang mga panga niya at saglit na hindi siya nakahinga nang ilapit pa nitong sarili sa kanya. Here, touch them. Hamon pa nito. Kung bading ka nga talaga gaya ng ipinipilit mo sa akin, dalawang klase lang ang mararamdaman mo sa paghawak mo sa dibdib ko. Either wala kang mararamdamang mali siya o mandidiri ka. Sabi nito. Come on, do it. Pamimilit nito. Nang hindi siya gumalaw ay iniangat nito ang kamay niya at inilapat iyon sa isang dibdib nito. Instantly heat started to build up and stir inside him. At nararamdaman na rin niyang sumisikip ang pantalon niya. You're crazy, Max. Hirap na sambit niya. She let out a sexy laugh. Lalo siya nag-init nang igiyan nito ang kamay niyang pisilin ang umbok ng dibdib nito. At salamat sa ice pack sa kanyang kandungan dahil naikubli niyon ang nabubuhay niyang pagkalalaki. Is this turning you on, Will? Pabulong na tanong nito sa kanya. How about this? Sa gulat niya, ipinasok nito ang kamay niya sa neckline ng damit nito at isinuksok ang mga daliri niya sa loob ng bra nito. Trouble. Big trouble. Max guided his hand some more until he was cupping her breast. The hip was firm and the flesh was smooth and warm. He felt the peak harden like a pebble under his hand. You like it, huh? Sabi nito sa namamaos na tinig. Saka inilagay ang kamay niya sa ibabaw ng cup ng bra nito na tila ba sinisigurong hindi makakawala ang kamay niya mula roon. Woman, you are killing me. Wala sa sariling sabi niya. Mahigpit ang paghawak ng isa niyang kamay sa armchair ng sofa. Pilit na ginamit niya ang natitirang reserbasyon niya upang pigilan ang sariling lamukusin ang halik ng labi ng babaeng hawak niya ang dibdib ngayon at kabubuan ito sa mismong kinauupuan niya. How he wanted her to take her right now. Wala na siyang pakialam kung mabuking ang sikreto nila ni Liza. But it wasn't right. It would be like taking advantage of Max too. She was a virgin for crying out loud, and she was so tiny. He was afraid to crush her. Pero pwede niya itong ilagay sa ibabaw niya, or pin her against the wall, or maybe take her by the hair. Ang layo-layo na nang nararating ng imahinasyon niya. Stability under arousal, Will. Ang mabuti pa siguro ay sabihin niya rito ang totoo dahil baka sa susunod ay hindi na siya makapagpigil. But screw him to hell, he loved what she was doing to him. He looked at her face as he kneaded her breast under the cap of her bra. Her face was already flushed and she was biting her lower lip to suppress her moan. He could hear her labored breathing. Stop it right now. Sigaw niya sa sarili. Pikit matang hinila niya ang kamay mula sa dibdib ng babae at mabilis na tumayo. God only knew the amount of strength that he used to do that. Kailangan ko nang umalis, sabi niya at tinalikuran si Max. Hindi na siya lumingon. Patakbong lumabas siya ng bahay nito. Pangiti-ngiti si Max habang sinusukuhatan siya ng mananahe gamit ang tape measure. Katabi niyang sinusukatan si Will. Kanina pa sila naghuhulihan ng sulyap sa loob ng dress shop. Hanggang ngayon siguro ay shocked pa rin ang loko sa ginawa niya nung nasa bahay niya ito. Siya man ay nagulat din at nakuha niyang gawin ang nakakalokang move na iyon. Imagine, ipinahawak niya rito ang dibdib niya. She didn't even think. Basta sinamantala na lamang niya ang pagkakataong solo nila ni Will ang isa't isa. Inaamin niya, naakit din siyang gawin iyon. She didn't know she could be the bold and daring, and she didn't expect that sweltering effect on her either. Umupo siya sa bakanting single chair doon nang matapos siyang sukatan. Nang matapos si Will, ay lumapit ito sa kinauupuan niya at umupo sa armchair ng silya niya dahil wala ng bakanteng upuan.
He extended his arm around her and held on the back of the chair, keeping his balance. Natuwa siya sa pagkakadikit nilang iyon. She crossed her legs, casually rubbing her thigh with her hand. Alam niyang nakatingin si Will sa legs niyang naka-expose sa suot niyang denim miniskirt. Hindi masyadong mababa ang neckline ng suot niyang fitted shirt, ngunit alam niyang nasisilip ni Will ang cleavage niya sa nakapwesto nitong upuan. Do you like the view? Pabirong tanong niya rito, sabay na hinang boses upang hindi marinig ng ibang taong naroroon. Stop it, Max! Pabirong saway nito. Max kinda liked being with him. Nagiging mas confident siya bilang babae at pakiramdam niya ay napakaganda niya. She giggled. You stop lying to me. Jeez, this is getting outrageous. Tumawa lang ito ng mahina. Napaigtad pa siya nang hagkan nito ang kanyang bumbunan at umakbay ito sa kanya. Napaka-sweet and tender ng gesture na iyon at hindi yun nakaligtas sa ibang miyembro ng wedding entourage na kasama nila. Ang lahat ay nangingiti at tila iniisip na may ugnayan sila. Lalo naman siyang isiniksik ang katawan dito. Pagkatapos nilang manggaling sa dress shop ay may isang malaking early dinner na ipinahanda si Liza sa isang restaurant para sa lahat ng miyembro ng entourage. Nasa party room sila ng restaurant at katabi niya si Will sa upuan. Kaharap nila sina Bernard at Liza. Kinakausap pa rin siya ni Liza na parabang walang gulong nangyari sa pagitan nilang apat. Ngunit masama pa rin ang tingin niya kay Bernard. Oo nga't masama siguro ang magtanim ng sama ng loob. Pero kay Bernard ay hindi lamang siya magtatanim. Magpapalago pa siya at mag-aani, saka magbibinhi at magtatanim uli ng sama ng loob. Yes, she was that mad at him. Casual lang nakausap ni Will si Liza at madilim pa rin ang tingin dito ni Bernard. Pinilit niyang sa pagkain nilang mag-concentrate, sa pagkain at sa gwapong lalaking katabi niya ngayon. Napangiti si Max nang may maisip siyang kapilyahan habang nagde-dessert na sila. Idinikit niya ang binti niya sa binti ni Will. Nang hindi ito gumalaw ay pasimpleng hinawakan niya ang kamay nitong nakapatong sa hita nito. Tumingin ito sa kanya. Nagtataka sa una, ngunit nang ngumiti siya ay ngumiti na rin ito. Ngunit hindi nito inaasahan ang sumunod na galaw niya. Inilipat niya ang kamay ni Will sa kanyang hitang nakatambad mula sa kanyang miniskirt. Muntik na siyang matawa nang makita niyang pinanlakihan ito ng mga mata. You're silly, pabulong na sabi nito sa kanya. Tumawa siya ng mahina. Yeah, but you like it. And then his face was beaming as he grinned at her. At siya naman ang hindi nakahanda sa ginawa nito. Swabing hinaplos nito ang kanyang hita. Napasinghap siya nang maglandas papataas ang kamay nito. Unti-unting gumagapang ang init sa katawan niya. Nang tumaas pa ang kamay ni Will ay nagpanik na siya. Sa katarantahan ay nabitawan niya ang hawak niyang tinidor at bumagsak iyon sa sahig. Tinampal niya ang kamay ni Will nang yumuko siya upang damputin ang tinidor. Nang muli silang magharap ay kinindatan siya nito. Pabiro naman niyang inirapan ito. Ngayon mo sabihin sa akin bading ka nga talaga. So Liza, may napili ka na bang wedding souvenir? Tanong niya sa kaibigan upang mailigaw ang epekto ng landian nila kanina ni Will sa ilalim ng mesa. Wala pa, sagot ni Liza sa kanya na tumingin kay Bernard. You know what? Why not try those polymer clay things? Suggestion ni Will. Oo nga, segunda niya. I think may gumagawa niyan sa mall. Mas mapapersonalize mo pa and you can even make your own design. Oh, yun ba ang tawag doon? Polymer clay? Parang nakakakita na nga ako ng mga ganyan ng small figurines. Nice idea, Will. Ani Liza. Ngumisi si Bernard. Iba talaga mga bading, no? Creative mag-isip. Halatang nangungut siyang sabi nito kay Will. Binaliwala ito ni Will.
Iyon kasi ang souvenir sa kasal ng isang kaibigan ko kailan lang. Fridge magnet ng groom and bride. Sabi nito kay Liza. Pwede ring maliit na replica ng wedding cake nyo. Suggestion naman niya. Ngunit mukhang gusto talagang mang-asar ni Bernard. Dapat yata ikaw nang isusuot mo sa kasal ko. Parang nakakahiyang may groomsman akong bading. Sabi pa nito kay Will. Noon na siya nawala ng pasensya. What is your problem? Asik niya kay Bernard. Max, don't. Mahinang saway sa kanya ni Will. Halatang pinipigilan din ang sariling magalit. My problem? Naiinis na wika ni Bernard sa kanya. Ang problema ko ay mayroon akong isang abnormal na miyembro ng entourage. Kung hindi lang sa pamimilit ni Liza at kung hindi lang kinulang ng isang partner ang bridemaid namin, hindi ko papayagang isali si Will sa abay ko. Kung sinabi lang sana agad ni Liza tungkol sa kasarian niya, ay nabura ko na siya bago pa managawa ang wedding invitation. Bernard, please, tama na. Pakiusap ni Liza. You're a sick person. Nanggigigil na sabi ni Max kay Bernard. You need help, dude. Seriously. Bumanat uli si Bernard. Groomsman dapat, hindi ba? Hindi groomsgay. Kumawala na ang temper niya. Dinampot niya ang baso ng iniinom na pineapple juice at isinaboy ang laman niyon sa mukha ni Bernard. Nababanas na tumayo ito at iniumang ang kamao sa kanya. Ngunit mabilis na nasangga ni Will ang suntok ni Bernard patungo sana sa mukha niya. Wala ka talaga respeto sa mga babae? Mababa ngunit may diing sabi ni Will dito. Hawak pa rin ang kamao ni Bernard. Lalong wala akong respeto sa mga bakla, sabi ni Bernard at akmang gagamitin ng isang kamay upang suntukin si Will. Naiwasan ni Will ang atake ni Bernard at binigyan nito ang huli ng isang sapak sa panga. Malakas yata ang suntok ni Will dahil natumba sa sahig si Bernard. That's for Max, matiim na sabi ni Will. Nagtilian ng ilang mga babae naroroon. Sinaklolohan ni Liza ang boyfriend niya, ngunit tila hilong-tahilong na nakabulagta sa sahig. Ngunit marahas na itinulak ito palayo ni Bernard at nagpilit bumangon. Nang mga sandaling iyon ay nasa mismong harap na nito si Will. Nang makatayo si Bernard ay isang uppercut ang isinalubong nito kay Will. Saka hinawakan nito sa kwelyo. Nagulat yata lahat ng tao roon dahil nakatanga lamang ang mga ito sa mga pangyayari o ayaw lang umawat. May mga pinsan doon si Liza na alam na ang kaimposiblihan ng ugali ni Bernard. Lalo na ang pinsan nitong si Rex na minsan ang pinagsilosa ng nobyo nito. Sinaklolohan ni Max si Liza na tumama yata ang noo sa isang silya dahil sa lakas ng pagkakatulak dito ni Bernard. That's for Liza. Ani Will, mahigpit na hawak pa rin ang kwelyo ni Bernard. At ito naman ang para sa lahat ng mga bading na nilalait mo, sabi nito at isa uling suntok ang pinakawalan nito at tinamaan sa mata si Bernard. Hilong bumagsak uli sa sahig si Bernard. Doon na umiyak si Liza at pinalis nito ang kamay ni Max na nakahawak dito. I'm sorry, Liza, sabi ni Will dito. Umalis na kayo rito, bulyaw ni Liza sa kanila ni Will. Hinila na niya sa kamay si Will at magkasama silang nag-walk out. Nang nasa parking lot na ng restaurant sina Will ay mainit pa rin ang ulo niya dahil sa nangyari. Hawak pa rin ni Max ang kamay niya. Naaawa siya kay Liza, ngunit ayaw naman itong tumanggap ng payo at tulong. Ano pang magagawa niya? Sige, i-deny mo pang tunay kang lalaki, sabi ni Max sa kanya. Nakangiting nakatingala sa mukha niya. Fine, sumusukong sabi niya. Useless na patuloy pa siya magsisinungaling dito. She was right when she said that this was already getting outrageous. Hindi talaga ako bading. I knew it, triumphant na sabi nito. Alam ko nagpapanggap ka lang para protektahan si Liza mula kay Bernard. Yes,
But this wasn't my idea. Si Liza talaga nakaisip nito at pinili niya akong sumakay na lang dahil nasabi na niya kay Bernard na badi nga ako. Hindi ko na talaga siya maintindihan, Will. Magkahalong inis at lungkot na sabi ni Max. Kung inaabuso man siya ni Bernard, kasalanan din niya iyon dahil hinahayaan niya mangyari iyon. Kung ako lang sa kanya, kahit mahal ko si Bernard ay iiwan ko ang lalaking yon. Ayoko mawala ng self-respect. Nakangiting hinawakan niya ito sa baba. Liza is not you, Max. Mas matapang at mas matalino ka sa kanya. Kung nagpapanggap ka lang pala, bakit pati sa akin ay nagsisinungaling ka? Sabi kasi ni Liza ay madaldal ka. Sabi niya at sinundan iyon ng tawa. Sumimangot ito. Pwede naman ako magtago ng sikreto, no? Saka, hindi ba close na tayo dahil pareho nating hate si Bernard? Kung ayaw ni Liza na malaman ko ang sikreto nyo, pwede mo namang sabihin yun sa akin at hindi ko yun napapaalam sa kanya. Naghihinampong sabi nito. From her chin, his hand went up to her cheek. It's because of this. Sabi niya at tinawid ang espasyo sa pagitan ng kanilang mga labi. Marubdob niyang inangkin ang mga labi nito at hindi gaya noong una niyang itong halikan, ngayon ay gumanti na ito ng halik. He then realized he'd been craving for her mouth, her wet sensual mouth. Nang palalim na ng palalim ang halik ay napilitan siyang putulin iyon. They were in a public place, under a strip plant, at wala pa siyang babaeng nahalikan sa isang pampublikong lugar. And now, will you stop seducing me? Aniya. Will felt relieved that he had already told her the truth. He could stop playing with her now. Ngunit mas malaki yata ang parte ng pagkatao niya ang nanghihinayang dahil titigil na sa kabaliwan nito si Max. Alam na nitong totoo. Hindi na siya nito aakit-akitin pa upang mapaamin. He would surely miss those moments. Hindi ito nagsalita. Hindi niya alam kung ang panghihinayang din ang nasa mukha nito ngayon. I have to go, Max. Paalam na niya. Babalik pa ako sa Makati mamaya. Ilang araw nang hindi tumatawag o nagte-text kay Max si Liza. Hindi na rin ito nagpapakita sa clips. Hindi na siya magtataka kung burado na siya sa listahan ng mga abay. Nakahanda na rin siya kung sakaling i-pull out ni Liza ang investment nito sa salon. Nakausap mo na ba siya? Tanong niya kay Will nang dumalaw ito sa kanya sa clips isang hapon at buksan niya ang topic tungkol kay Liza. Hindi pa. Wala siyang tawag o text man lang sa akin. Did you ever contact her? No. She's still mad at me so she won't listen anyway. At saka, anong sasabihin ko sa kanya? I'm not sorry for what I did to her stupid fiancé. Eh bakit ka nagpunta rito? Nakangiting tanong niya. Magpapagupit ako. Natawa si Max. Ang layo mo namang magpagupit. Sa gusto ko rito sa Amos magpagupit. Gusto mo lang yata akong makita eh. Tudyo niya. Ngumiti si Will. Oo, kasi ikaw ang gusto kong nagupit sa akin. Ay, hindi ako marunong magupit. Taga-shampoo lang ako rito pag sinisipag ako makaalam sa trabaho. E di shampoohin mang buhok ko. Hiling nito. Nauwi nga sila sa shampoo area. Hindi ka na nagpupunta sa The Hive, sabi ni Will habang sinashampoo niya ang buhok nito. Namimiss mo talaga ako, no? Natatawang sabi niya. Fine, I've missed you. Pag-amin nito, kinilig naman siya. You've missed talking to me, you mean? Yes, and I've missed being with you, Max. Did you ever miss me? Tanong nito. Miss? That would be an understatement. Crave was more likely to be the right term. Yes, she was craving for him like a dry dessert that had been waiting for the rain. Max! Tahimik lamang niyang pinatay ang faucet nang matapos niyang banlawan ang buhok nito. Humawak ito sa kamay niya nang akmang kukunin niya ang tuwalyang pamuna sa ulo nito.
He tilted his head back and looked up after her, his eyes waiting for her answer. Yes, I've missed you too, Will, sabi niya. Hindi naghiwalay ang tingin nila sa isa't isa. Kusang bumaba naman ang mukha niya sa mukha nito at masuyo itong hinalikan sa mga labi. Are you seducing me again? Paungol na tanong nito nang ihiwalay niya ang mga labi niya rito bago pa lang lumalim ang halik. Ayaw niyang maeskandalo ang Clips kung may makakita sa kanila roon. Umami na ka sa'yo, hindi ba? Max playfully pinched his nose. Ikaw itong nagsisidus dyan. Dinayo mo pa ako rito. Don't start, Max. Pabirong banta nito. Baka hindi mo mapanindigan yan. Baka ikaw rin ang hindi kayang manindigan. Pinunasan niya ng tuwalya ang buhok nito. They were sexually drawn to each other. She admitted it to herself now. Dahil kahit wala ng dahilan upang isedus pa niya si Will, ay gustong-gusto pa rin niyang makipaghalikan dito at higit pa roon. Para eksena sa pelikulang biglang nag-slow motion ang lahat nang mamataan ni Will ang isang sexy na babaeng naglalakad patungo sa bar ng The Hive. It had been a while na hindi siya tumitingin sa mga hot babe as he usually put it, but this one tonight was an eye-catcher. Nabighani siya sa suot nitong semi-backless dress, a hot tiny dress that showed off killer eggs and exposed delicious flesh from her back and shoulders. Maraming mga lalaki ang nakatingin dito na tila hindi naman ito pansin. Taas noong naglakad ito sa suot na silver pumps na may mataas na heels. Max, he uttered. Kahit likod lamang ng babaeng nakita niya, ay sigurado siyang si Max iyon. Dahil wala pang babae ang naghatid sa kanya ng ganoong klase ng init kahit tinitingnan lamang niya ito. He cursed himself as he walked towards her. Hindi dapat siya nakikipagpalit kay Max. Not in this sense na hinahayaan niya ang sariling maakit dito. Oo nga, at alam na niyang attracted sila sa isa't isa. Ngunit alam din niyang hindi kapareho ni Max ang lahat ng mga babae nagdaan na sa mga kamay niya. She was a virgin, she was curious like hell, at siya ang nagpaglilibangan nito. Ayaw niyang tuluyan silang makalimot kahit alam niyang hindi niya pagsisisihan kung may mangyari man sa kanila. Ang inaalala niya ay si Max. Hindi niya alam kung alam ba nito kung ano talaga ang pinapasok nito at hindi niya alam kung seryoso ito. Hindi mo talaga humatiis, no? Nakangiting bungad niya kay Max pagkalapit niya rito. May in-order itong isang shot glass ng brandy. Excuse me, hindi ka ang pinunta ka rito, sabi nito, sabay inom sa hawak na baso. Liar, tudyo niya, saka siya umupo sa tabi nito. Oh, akala ko ba hindi ka uminom ng mga halong alkohol? Nagpapalakas lang ng loob, anito na uminom uli. Kinunutan niya ito ng noo. Bakit? Ano bang gagawin mo? Maghahanap ako ng kadate dito. Are you serious? Ayaw mo akong date eh. Tila may hinampo sa tinig na sabi nito. Nang maubos ang brandy ay umorder pa uli ito sa bartender. You want me to date you? Hindi makapaniwalang bulalas niya. She pouted. See? Shocked ka na agad sa idea. Malay ko bang gusto mo akong makadate? Tinungga nito ng straight ang laman ng baso. Will, manhid ka ba? Tanong nito kapag kwan. Magmumukha siyang gago kung magsisinungaling siya. Fine. I know. Gusto natin ng isa't isa. Humingi uli ito ng alak sa bartender. Higit pa sa gusto. Anitong sinundan ng pag-inom. Parang nagmistulang tubig lang ang brandy rito. We want each other and I don't get why you're still resisting the urge. Hininaan niya ang boses niya. That sexual urge, you mean? Exactly! Umorder uli ito ng brandy. Pinaalalahanan niya ito nang tunggain na naman ito ang laman ng baso.
Magdadrive ka pa pauwi. Nagtaksi ako papunta rito. Balak mo talagang maglasing? Nagkibit balikat lang ito. Pinigilan niya ito nang muli pang humingi ng alak. Let's go upstairs. Yaya niya rito at hinawakan ito sa kamay. Bakit? Ayaw mo makahanap ako ng date ko rito? Lasing na yata ito. Mas tumatabil na ang dating matabil na dila. Max, just come with me. Pakiusap niya. Inalalayan niya itong sumakay sa elevator. Sa 3rd floor sila nagpunta kung saan silang dalawa lamang ang tao. Doon ang main office ng The Hive kung saan si Jervis ang tumatayong general manager. Daytime ang office hours doon. Ang opisina niya ay sa 2nd floor na adjacent sa sports bar at pinapaupahang function room. Naroon ngayon ang assistant niyang si Duncan. Ang opisina ni Jervis ang naisip niyang pagdalhan kay Max. May tama na ito ng alkohol at nangangamba siyang kung hindi niya ito mababantayan ay baka may mga lalaking magsamantala sa kalagayan nito. Hindi pa niya madiretso sa sariling hindi niya kayang isipin na may ibang lalaking kapiling si Max maliban sa kanya. Marunong din palang magselos siya. Alam mo ba ang ginagawa mo, Max? Tanong niya pagkasara niya ng pinto. Umupo ito sa couch. What exactly do you mean? Umupo siya sa center table na kaharap ng couch. This, baby, you're up playing with fire. Nagkaamin na tayo kaninang we want each other, hindi ba? Will, we're grown-ups. Hindi ako tanga para hindi malaman ko anong ginagawa ko. I've been wanting you since the first time I saw you. Pero, hindi na niya naituloy ang pagrarason dahil sinelyuhan nito ng halik ang kanyang bibig. Ni hindi niya namalayan kung paano nakalipat si Max sa kanyang kandungan at tila kumilos ng kusa ang kanyang mga kamay upang ibaba ang straps ng damit nito at ihantad ang mga dibdib nito sa kanya. Napigil niya ang paghinga at napangiti sa nakitang kagandahan. He looked and begging to be kissed, ngunit sinika pa rin niyang magpigil kahit napakalakas ng hatak ng init sa kanya. Nagdadalawang isip na tumingin siya sa mukha ni Max. I'm not drunk, Will. Malakas lang ang loob ko dahil sa alcohol, ngunit alam ko ang ginagawa ko ngayon. Now, tell me you don't want me and I'll walk out of here. Hamon nito sa kanya. Hinawakan nito ang isang kamay niya at dinala iyon sa bibig nito at hinalikan isa-isa ang kanyang mga daliri bago pinadaos-os pababa sa leeg nito hanggang sa pagitan ng mga dibdib. Sa halip na sumagot, hinalikan niya ang mga dibdib nito. Ang tagal din niyang inisip kung anong lasa ng mga iyon. Now he was feeling them. He was tasting them real good. Pumailan lang sa silid ang ungol ni Max na tila nag-udyok lamang sa kanya na pag-ibayuhin ang pagpapaligaya rito. He liked hearing her sweet moans of delight. Ang kanyang isang kamay ay humahaplos at pumipisil dito. Nararamdaman niya ang panginginig ng katawan nito, ang init na nagsusumidhi. At nasasabik na rin ang lahat ng parte ng katawan niyang maangkin ito. He wanted her so badly that it was making him ache. But, nag-angat siya ng tingin dito. Sweetheart, aniya sa pagitan ng paghingal. We should stop. What's wrong, Will? He died a little when he saw the pain in her flushed face. I thought you wanted me to, or am I not the pretty enough for you? Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Max, it's not that all. He muttered a curse. I don't want to do this here. Not now. But I want you right now. Frustrated na sabi nito. Hindi pa rin bumibitaw sa kanya. I need you, she pleaded.
Will knew by the look in her face that he had already pushed her to the limit. She needed release and he had to give it to her right now. Hindi niya akalaing darating ang araw na mas iisipin niya ang pangangailangan ng kaulayaw niyang babae. Oo nga at esperto siya sa pakikipagtalik, ngunit mas inaisang alang niya ang kanyang pansariling kasiyahan. Pero ngayon ay nagbabago na lahat. Hinila niya patayo si Max at lumipat siya ng upo sa couch. Tama siya ng hinuha. Kaninang kailangan nga siya ni Max nang damhin niya ang pagkababae nito. Her body quaked when he moved his finger along her wetness. Nagpaling ito ng mukha sa kanya. It was a lovely sight. Her pretty face distorted and flashing pleasure. At natutuwa siyang siya nagbigay ngayon nito at ganong uri ng kaligayahan. Isang musi sa kanyang pandinig ang pinakawalan nitong mahaba at malakas na ungol nang marinig nitong sukdulan. Hindi na tumanggi si Max, nagmagpresenta si Will na ihatid siya nito pauwi sa Imos. Ilang minuto na sila sa kotse nito, ngunit wala pa rin silang imikan, hanggang sa hindi niya nakatiis. "Thank you," sabi niya, sa labas ng bintana nakatingin. "For what, sweetheart?" For doing that to me." May agenda talaga siya nung balak niyang magpunta sa The Hive. Iyon ay ang makita uli si Will dahil namimiss na niya ito at nais niyang patunayan dito na gusto rin siya nito gaya ng kanyang iniisip. Pagod na siya, nagpapakiramdam lamang sila nito na parang binibitin lamang sila sa hangin ng lahat ng mga nangyayari sa kanila. She was aware of the sexual attraction between them, ngunit hindi niya akalaing may mainit na mangyayari sa kanila. Although ngayon ay itinuturing niyang bonus iyon, with the help of the alcohol in her system, she just went with the flow, followed her guts and instincts. At mas pinatunayan lamang iyon nung pareho nga nilang kailangan ni Will ang init ng isa't isa. Max could still feel the after effects of the pleasure he had given her. She never thought it would be wonderful. And to think he only made her come with his fingers, paano na lang kung aktwal ng pagtatalik? Ang madama rin niyang katawan nito, ang maibalik din niya ang gigayang ipinapalasap nito sa kanya. "It was my pleasure, Max. You could have taken me right then and there and I would haven't had a problem with it." May panghihinayang at hinanakit na sabi niya. "Sweetheart, I want you so much. It hurts, but taking you like that will only complicate things." Ipinaling niya ang mukha rito. "Paanong makukumplikado? Will, kung inaakala mong mawawala lamang ako sa sarili o nagpapadala lamang ako sa tawag ng laman, ay nagkakamali ka. I am completely aware of what I'm doing at nakahanda ako sa anumang kalalabasan nun." Umiling ito, hindi man lang sumulyap sa kanya. Parang may gustong itagong emosyon mula sa mukha nito. "At saka, hindi ba karaniwang ginagawa mo naman iyon sa mga babaeng nakakadate? Hindi ko gustong maging casual lang ang lahat sa atin, Max." Nabuhayan siya sa sangkatutak na pag-asa. "Who said I wanted it to be casual?" Muli itong tumahimik. Hinintay niya itong magsalita uli. "Alam mo ba kung bakit naghiwalay ang parents ko?" Tanong ni Will kapagkuan. "They were young and reckless. Nagpakasal agad sila nang mabuntis ang mami ko. Then they eventually discovered that married life was really not for them. Marami silang bagay na hindi na pagkakasunduan. Gayunman ay sinikap na rin nilang isalba ang pagsasama nila. Then they had another baby, my sister Darin. Ngunit saksi ako kung paano nag-struggle ang marriage ng mga magulang ko hanggang sa maghiwalay rin sila." "Will, ang layo na agad ang iniisip mo." Nangingiting sabi niya. Nagkamot ito ng ilong. "Yeah, I just talk about marriage, did I?" Nagbuga ito ng hangin. "Ang punto ko lang naman ay huwag tayong padalos-dalos, Max. Let's take things slow and surely." "I get your point. At hindi ako nagpapadalos-dalos. I just know what I really want." Humawak siya sa balikat nito. "And Will, your parents took a chance and held
on their marriage as long as they could. Look, dahil doon ay nandito kayo ni Darren sa mundo. Hindi ito umhimik, tila malalim na nag-iisip. Nagpatuloy si Max. At kung hindi nag-take ng chance ang nanay ko sa tatay ko, sa tingin mo ba ay naipanganak ako? Ibinigay ng mama ko ang sarili niya sa lalaking mahal niya kahit walang kasiguruhan kung mamahalin din siya nito. My father didn't offer her marriage when they had me at tinanggap yun ng maluwag na nanay ko. In life, you have to take chances if you want to truly live. Ang layo rin ang naiisip mo. Nakangiting sabi nito. Pag-ibig na kaagad? Bakit ba? Imposible ba yun? Tumingin ito sa kanya, saka hinawakan ng isang kamay niya. Hawak nito iyon hanggang sa makarating sila sa kanyang bahay. Anong oras ka magigising? Tanong sa kanya ni Will nang ihatid siya nito hanggang sa veranda. Mga 7 siguro. Bakit? Sunduin kita dito. Let's have breakfast together. Ang aga naman ng date natin. Biro niya. Dadalhin kita sa bahay para makilala mo naman ang dad ko at ang kapatid ko. So, hindi yun date? Nagusot ang ilong na sabi niya. Inilapit nito ang sarili sa kanya. Then we should go somewhere afterwards. How about that? Nakangiting sabi nito. You mean, go out on a date? Talagang patay na patay ka sa akin, no? Sinimangutan niya ito. Iniyakap nito ang isang kamay sa baywang niya. Patay na patay rin ako sa iyo, Max. Sabi nito, saka siya hinalikan sa mga labi bago nagpaalam. Kinaumagahan ay sinundo ni Will si Max. Nagulat pa siya nang makitang may dala-dala itong mga bulaklak, mga rosas, gumamela at Doña Aurora. At tila binubuhusan ng pulot ang ngiti nito sa sobrang tamis. Wala pang bukas na flower shop kaya pinagtiyagaan mo na lang muna yung galing sa garden namin. Medyo nahihiya pang sabi ng binata nang iabot nito sa kanya mga bulaklak. Thank you, aniya at masayang inamoy ang mga iyon. Napakasaya niya sa pagkasilay kay Will ng maagang iyon. He was like a breath of fresh air, a warm sunshine. Bigla ay nagwi-wishful thinking na siya na sana lahat ng darating na umaga sa buhay niya ay masisilayan niya ito. Kasama niya ito. God, she was already in love with him. Not that she was surprised about it. Alam niyang doon ang patutunguhan ng lahat ng nararamdaman niya kay Will mula nang makilala niya ito. Sa inihandang masaraganang almusal ng mga paman ay nagkilala na si Darren at si Mr. Lambert Paman. Magkasamang mag-ama sa pagmamanage ng malaking hardware store ng pamilya. At natuwa siya na mapagkamalan siyang girlfriend ni Will ng mag-ama. Ano mo siya kuya? Pangungulit ni Darren kay Will saka tumingin sa kanya. She must be someone very special to you since hindi ka pa naman nagdadala ng babae dito sa bahay. Tensyonado naghintay siya nang sasabihin ni Will. Saka malalagkit din ang mga tinginan yung dalawa. Nakangiting pag-iintriga pa ni Darren. Are you dating her son? Sabad ng ama nito. Tumingin si Will sa kanya. Saka nakangiting sumagot. Yes, Dad. Palabas na sila mula sa bahay ng mga paman nang sikuhin niya si Will. Uy, ano yung sinabi mo sa pagkainan ha? Seryoso ka ba o napilitan ka lang para tumigil na sa kakukulit sa'yo? Hindi na niya naituloy ang pagtatanong dahil sinalyuhan ni Will ng halik ang kanyang mga labi. Is that proof enough for you? Nahangising tanong nito sa kanya nang ihiwalay nito ang mga labi sa kanya. You're really gonna date me? Napalunok na tanong niya. Gusto mo lang yatang halikan uli kita. Pilyong banat nito. Naniniguro lang. Nakakuha na naman siya ng konkretong sagot. Oo Max, gusto ko mag-date tayo. Kaya tumahimik ka na riyan. Baka bago mag-isip ang isip ko. Parang napasubo ka lang yata. Wika ni Max kay Will na tahimik na kumakain kasama niya sa isang restaurant sa loob ng mall. Pardon? Wika nito na mag-angat ito ng ulo at tumingin sa kanya. Ang sabi ko, parang napilitan o napasubo ka lang yata sa pakikipag-date sa akin. Bakit mo naman nasabi yan?
Hindi ako nagbibitaw ng salitang hindi ko kayang panindigan, Max. And we've been going out for a week now. Nagkibit balikat siya. Kanina ka pa kasing tahimik. Hindi na niya naiwasang isumangot. I'm sorry, hindi lang mawaglit sa isip ko yung tungkol sa... Pinutol niya ng malakas ang buntong hininga. She knew it. You mean si Liza? Kaninang gumagala sila sa mall ay nakasalubong nila ang pinsan ni Liza na si Rex. May ibinalita ito sa kanila. Nagkagulo raw ang pamilya ni Liza dahil sa nangyari sa restaurant. Kung noon ay pinaniniwalaan ng parents ni Liza ang mga pang-aabuso dito ni Bernard, ngayon ay nakumbinsi na ang mga ito dahil sa pagsusumbong ng mga pinsan ni Liza na nakasaksi sa kaguluhang idinulot ni Bernard. Dahil pagkaalis pa lang nila ni Will ng restaurant ay pinabalingan ni Bernard ang nobya. Pilit na pinaamin nito si Liza tungkol sa tunay na kasarian ni Will. Saka nito sinampal si Liza sa harap mismo ng mga pinsan nito at muntik na rin itong patulan ni Rex kung hindi ito hinawat ng iba pang mga tao roon. Hindi na nagulat si Max nang hindi pa rin nakumbinsi si Liza na huwag nang magpakasal kay Bernard. Ngunit ayon kay Rex, sa galit daw ng daddy ni Liza, iniurong nito ang malaking perang iniambag nito para sa kasal. I don't know what to do with her anymore, ani Will. Ilang beses na natin siyang kinausap at ipinagtanggol mula sa lalaking yon, to the point na nagkakasakitan at nagkakagulo na. Ano pang pwede natin gawin, Will? Hindi na natin kasalanan kung sisigi pa rin siya sa kanyang desisyon. Sabi nga nila, some people are more comfortable in hell. Silent masochista siguro ang gusto ng babaeng yon at ine-enjoy ng masaktan sa kamayan ng lalaking mahal niya. I just can't bear to think that she's gonna suffer for the rest of her life. Pero Will, look, maybe you just don't understand, Max. Matagal ko ng kaibigan si Liza. Malalim ang pagkakakilala ko sa kanya. Mahigpit ang bond namin sa isa't isa kahit nagkahiwalay kami at madaling na lamang magkita. Oh, and I am just a friend na nakaband lang niya dahil sa business partners kami? Sarcastic na komento niya. How dare na hindi nagkaroon ng simpatya para sa kanya. Sweetheart, sorry kung parang ang pagkakaintindi mo ay ini-imply ko na hindi pareho ang level of sympathy natin kay Liza. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ngunit ayaw na niya tayong kausapin, ni hindi na nga siya nagpaparamdaman lang. For all I know, baka tinanggal na mga pangalan natin sa listahan ng entourage niya. Hindi na umimik si Will. Tumahimik na rin siya bagaman may nadama siyang pagngit-ngit sa kalooban. She wasn't being sensitive and selfish about the whole issue regarding Liza. Pero utang na loob, napapaaway na silang lahat ni Will at ayaw pa rin magpaawat ni Liza sa maling desisyon nito. Saka nakaalam na nga rin ng pamilya nito, hindi ba? Kaya ano pa ang dapat niyang gawin? Hanggang sa pakikipag-date ba niya ay isisingit pa rin ang isyong iyon? Nang magyaya si Will na manood sila ng sine, ay umayaw siya. Nagpahatid na siya rito pa uwi. I'm sorry. Paghingi nito ng apology nang nasa kotse na nito sila. Hindi agad nito in-start yun. Nasira ko yata ang date natin. No big deal, sabi niyang hindi tumingin dito. Date lang naman to, hindi ba? Marami ka ng babaeng na i-date, Will. Wala akong ipinagkaiba sa kanila. Maghihiwalay rin tayo one of these days. Iniisip pa lamang niya ang mangyayaring iyon ay gusto na yata niyang gumawa. Ngunit nandito na iyon. Pumayag siyang makipag-date kay Will at iyon talaga ang gusto niyang mangyari. She would just relish the moments while she was still with him. Isa pa, pinapahalaga niya ang effort nito para sa kanya. Nagmamaneho ito mula sa Makati upang makita lamang siya araw-araw. As a steady date, wala siyang reklamo rito. He was caring and affectionate and he adored her a lot. You're not like them, Max. Napag-usapan na natin to, hindi ba? We're not just casually dating. And please, huwag ka muna magsalita tungkol sa hiwalayan. I don't want us to go there. And what made you say that? May paghahamong tanong niya.
Banayad na ipinaling nitong mukha niya paharap dito. Because whatever you feel for me, masuyo itong ngumiti. Baby, I think I kinda feel the same way. I don't think so. Ayaw niyang umasa. Ang alam niyang aakalain ni Will na nararamdaman niya para dito ay pagkagusto, pagnanasa at pagkahumaling. Definitely not love. Kung tutuusin, kayang magdeklara ni Max ng pag-ibig dito, ngunit pinipigil lamang niya ang sarili niya. She was afraid she was going to shock him big time. Baka lumayo ito sa kanya. Hindi yata niya makakayang mangyari iyon. So she wasn't the brave after all. Pumikit siya at hinayaan na lamang niya ang sariling magtangay sa kung saan nang idinulot nitong halik sa kanya. Hindi na nagulat si Max nang tumawag sa kanya si Liza isang gabi. Gusto na nitong kunin ang perang ininvest nito sa clips at sa lalong madaping panahon daw. Just like that, may hinanakit na sambit niya. I'm sorry Max, sabi ko naman kasi sa inyo noon na huwag na kayong makialam sa amin ni Bernard, sabi ni Liza. Kaibigan kita Liza, natural lang naman sigurong ipagtanggol kita. We're just business partners, nothing more. Max cheered at her. At sino nagtanim niyan sa kokote mo? Si Bernard ba? Siya rin ba nagsabing kunin mo na ang pera mo sa clips dahil hindi nagagastos ang daddy mo sa iyong kasal? Goodbye Max. Paalam na ni Liza sa pumiyok na boses. Parang nagpipigil pa yatang umiyak ito. Pupuntahan kita sa clips this Friday afternoon. I want my money ready when I arrive. Naiinis na ibinalik niya ang volume ng TV na kanina ay nakamute. Ngunit wala na siyang ganang ituloy pa ang panonood. Nakahanda na siyang matulog nang tumawag naman si Will. Nasa Imus pa raw ito at ayaw pang bumalik sa Maynila. Nang mapunan nitong matamlay ang boses niya ay nag-ungkat tungkol doon ay napilitan siyang ikwento ang phone call sa pagitan nila ni Lisa kanina. Nakakainis lang kasi, sinabi ba namang business partners lang kami? Hay, minsan talaga, pag mabait kasi sa akin ng isang tao, feeling ko close na agad ako. Paglalabas niya ng loob dito. Masama lang ang loob nun kaya kanya nasabihan nun. But I'm sure she considers you a real friend. Whatever. Kakausapin ko siya, okay? Pangaalo ni Will. Hindi tamang idamay niya pati ang negosyo mo dahil lang sa baliw na nobyo niya. Isa pa, ako naman ang bumugbog kay Bernard. Will, you don't have to do that. Saka huwag ka na mag-alala. May pera akong nakanda para kay Lisa. I have a lot of money saved in the bank. Pinapadalan ako ni Mama buwan-buwan ng pera mula sa Australia at hindi ko yun ginagalaw. Sweetie, can I come over? Tanong nito. I wanna see you. Ayoko matulog kang malungkot. Napangiti si Max sa pag-alala nito. Bahala ka, nakapantulog na ako. Tamad na ako magbihis para sa'yo. What are you wearing then? He jokingly asked her in a low, raspy and flirty voice. Tumawa siya kahit na tinablan siya sa malanding boses nito. Pantulog nga. Ngunit pilya siyang nagpangisi ng pasadahan niyang kasuotan. She wore a white tack top and very short gym shorts. She wasn't wearing any underwear. Ayos lang sa akin, hindi naman ako siguro naka-see-through nightie, hindi ba? Biro nito. Baka makalimot ako bigla niyan. Punta ka na nga rito? Okay, magbibihis lang ako. Wag na, okay lang pumunta ka rito na nakapantulog. Hindi pwede. Bakit? Nahihiya ka makita kitang nakapajamas? Natatawang tanong niya. Hindi pajamas ang pantulog ko. Then what? Nothing. Muntik na niyang mabitawan ng cellphone. Hindi nga nakaligtas mula sa paningin ni Will ang provocative na suot ni Max nang pagbuksan niya ito ng pinto. Lihim na napangiti siya nang mahuli niyang panakaw na sinusulyapan nito ang kanyang pantaas at nakasuot naman nito ng puting t-shirt at khaki cargo pants. He looked nice, lalo pa siguro kung wala itong saplot.
She must admit she was turned on by that thought. Yumakap siya rito at humalik naman ito sa kanyang sentido nang magkadaupang palad sila. He held her for a while and rubbing her back and caressing her hair. Nakakapayapa pala ng kalooban ang mayroong gumagawa niyon sa kanya. Nawawala na ang ngit-ngit niya kanina pa para kay Liza. Tumingala siya kay Will. "Thank you for coming." Hindi nito binitawan ang baywang niya. "Basta ikaw," nakangiting sabi nito. "You want some coffee?" Alok niya pagkarating niya sa gitna ng sala. "Actually, I'm kinda craving something else." Makahulog ang sabi nito. His eyes were already hazy when she looked at his face, feasting on the lovely sight that she displayed before him. Hindi siya pumalag nang hilahin siya nito palapit dito at halikan siya sa mga labi. "Iced tea," nakangiting alok niya rito nang tumigil sila sa paghahalikan. Umiling si Will. Naglakad siya patungo sa kusina. Bumuntot naman ito. Ramdam niya ang mainit na tingin nito sa kanyang likod. "Orange juice?" tanong niya. "No," sagot nito. Nag-about face siya rito. "What do you want then?" Hinawakan nito magkabilang panig ng kanyang leeg. "You." Max let out a little smile. "Ang bilis mo namang makalimot." "Kasalanan mo," anas nito. Saka siya muling hinalikan. They wanted each other tonight. Hindi na siya nagulat. At ngayong gabi ay mapupuna na ang init ng pangangailangan na nadarama nila sa isa't isa. Ngayon na, hindi bukas o sa makalawa. He completely inside her. They were one. Halo-halo ang pakiramdam niya sa mga sandaling iyon. Pain merged with a growing sensation of pleasure and bliss. He broke the kiss and looked at her face. "Sweetheart, are you okay?" Worried and cautious na tanong nito. Tumango si Max na 2 beses, saka pumikit. Humigpit ang pagkakayakap ng kanyang mga binti sa balakang nito until she reached that point. Iyong pakiramdam na malapit na niyang marating ang luwalhati. "Will." Her white cries filled the entire house as he reached the summit of ecstasy. She collapsed in his arms as she savored the aftermath of her orgasm. Hindi nito hiniwalay ang katawan sa kanya at hindi rin niya kinalas ang mga binti mula dito. Nasa ganung ayos sila nang buhat-buhat siya nitong naglalakad patungo sa dining table. Umupo ito sa isang silya at sa kandungan siya nito umupo. "Will," banggit niya sa pangalan nito nang tuluyan na siyang mahimasmasan. Skin to skin, she could feel their heartbeats beating in unison. "Yes? Did you... Ngumiti ito at umiling. Hinaplos nito ang kanyang likod. "It's okay, Max." Ngunit gusto niyang ibalik dito ang sarap at luwalhating ipinadama nito sa kanya. Gusto rin niya itong paligayahin. Max kissed him hard on the lips, sparing her tongue, and then she wriggled on his lap. "Baby, you're still core." Paalala sa kanya ng binata nang mahulaan ko anong gusto niyang mangyari. "I'm fine, Will," sabi niya at sinikap bilisan ang pagtaas-baba sa kandungan. And it felt more wonderful than the first when he came hard with her, crying out her name so loud in elation. Sinamahan si Max ni Will ng araw na iyon na mag-withdraw sa bangko. Kahapon pa siya nakatawag sa bank manager upang ipaalam dito na mag-withdraw siya ng malaking halaga kaya hindi sila nagtagal sa bangko. Tama ang sabi nila, 2 bagay lang daw makakasira sa pagkakaibigan ng 2 babae. Pera o lalaki. In my case with Lisa, it was both. Malungkot na sabi ni Max nang kumakain sila sa restaurant ni Will. Pero wala kang kasalanan sa pangyayari, Max. Bakit nga pala nandito ka pa? Pagbabago agad niya ng paksa ng usapan. Naririndig na talaga siyang sumisingit na lamang palagi ang Liza Bernard issue sa mga moment nila ni Will.
The irony ng dahil hindi na sa isyong iyon, kaya sila nagkakilala at nagkalapit ni Will. Si Don ka na muna ang bahala sa The Hive. Dito muna ako sa Imos. Ayoko malayo sa'yo. Pabirong tinaasan niya ito ng isang kilay. At bakit? Ngumiti lamang ito sa kanya ng ubod ng tamis. Bahagyang inilapit niya mukha rito at hininaan ang boses niya. Oy Will, kung inaakala mong mauulit pa nangyari sa atin ng isang gabi, nagkakamali ka. Tama. Dahil sa susunod ay sisiguruhin na niya na sa honeymoon niya mangyayari iyon. Kung maaari lang sana na si Will din ang lalaking iyon. But she was afraid to ask for too much. Oo nga't nagtitake siya ng chance ngayon dito. Ngunit praktikal at makatotohanan pa rin siyang nag-iisip. Not every chance taken would end up in a positive result. Lalo pa ngayong may nangyari sa kanila ni Will. Hindi na siya magtataka kung isang araw ay titigil na ito sa pakikipag-date sa kanya. Well, nakahanda naman siya kung sakali mangyari iyon. O handa nga ba siya talaga? Bahala na ang buong Avengers sa kanya. Sa kanyang pagmamarkulyo, hindi tuloy niya napansin ang pagbabago na ekspresyon ng mukha ni Will. Parang dumilim iyon. Pagpunta nila sa Clips ay naroon na si Liza. Lihim na nagpapasalamat si Max at hindi nito kasama si Bernard. Natakot siguro ang lalaking iyon na makipagharap sa kanya sa mismong salon. Balwarte kaya iyon ng mga bading. Baka makalbo pa iyon sa lahat ng parte ng katawan nito kapag nagkataon. Walang imik na tinanggap ni Liza ang pera na nakasilid sa sobre. Pagkatalikod sa kanya nito ay hinabol ito ni Will sa may pintuan. I don't think this is fair at all, Liza, sabi ni Will. Hinarap ito ni Liza. What's unfair about it? Kinukuha ko lang ang pera ko. You can't just expect to get your money back right away. You invested it. Ano bang problema, Will? May pera namang naibigay sa akin si Max. Napahalokipip na lang si Max habang pinapanood ang pagtatalo ng dalawa. She was already sick and tired of all that. Mas mabuti na nga siguro maghiwalay sila ng landas ni Liza. Gusto niya ng tahimik na buhay na walang lalaking umaaligid-ilid tulad ni Bernard. Tahasang ipinagtanggol siya at kinakampihan ni Will sa pagtatalo ng mga ito at tila hindi yun mapaniwalaan ni Liza. Nagpalipat-lipat ito ng tingin sa kanilang dalawa ni Will, saka ito tumango-tango. Nagsalita na siya. Yes, Liza, nag-join forces talaga kami ni Will against you and your Bernard. Sarkastikong sabi niya na sinundan pa nga ng pag-ikot ng mga mata. At alam mo na rin hindi bading si Will. Like duh, eksaheradang bulalas niya. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. At kinailangan ko lang naman magpaliwanag ng katakot-takot kay Bernard. Napamura si Will. Ang lahat ng kaguluhang ito ay dahil lamang dyan kay Bernard. That man who treats you like no one. How dare you to say that? Galit ding sabi ni Liza rito. Unlike you, that man is a faithful and loyal lover. Papakasalan niya ako, Will. Hindi siya gaya mong takot sa commitment, malikot sa mga babae at papalit-palit ng date. Nakakalokong tumawa si Will. As far as I know, wala pa akong sinaktang babae. And please, Bernard only remained faithful to you dahil ikaw lang ang nahanap niyang babaeng pumapayag na masaktan at napaigtad si Max nang sampalin ni Liza si Will. Napilitan niya ang binata at hinawakan ito sa braso. Will, that's enough. Mahinahong saway niya rito. What is the matter with you, Will? Naiiyak na galit na sabi ni Liza. Can't you stand seeing me with another man? Can't bear the reality that I'm getting married now? Hanggang ngayon pa ba ay may nararamdaman ka pa rin sa akin? Are you still in love with me? Si Max ang nagulat sa pangastigo ni Liza kay Will. Gusto niyang bitawan ng braso ni Will, ngunit parang kusang pumapagkit doon ang kamay niya at hinila pa ito. This has nothing to do with me at all, Liza. Matigas na sabi ni Will.
Marahas na nagpahid ng mga mata si Liza, saka padarag na lumabas ng clips. Bumitiw na siya mula sa braso ni Will at nagtungo sa office room. Sumunod ito roon. Wala kang nasasabi sa aking may nakaraan kayo ni Liza. Hindi niya naiwasang himutok pagkaupo niya sa kanyang swivel chair. Walang namagitan anumang klase ng romansa sa amin. Depensa ni Will na nanatiling nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Napahawak si Max sa noon niya. Ngayon ay naaalala na niya ang kwento noon ni Liza na na-inlove nga rito si Will. Itinatuan na lamang niya iyon na si Liza sa kanyang nagsisinungaling ito sa kanya at sasabihing bading si Will. But were you in love with her? Honey, why does it matter now? He asked her back in an impatient yet calm voice. Well, it matters to me, asik niya. Yes, I was in love with her. Pag-amin nito. Nagtapat ako ng pag-ibig sa kanya ko noon at hindi niya ako sineryoso. At mahal mo pa rin siya hanggang ngayon, hindi ba? Hindi ko na siya mahal, Max. Umiling siya. Sigurado ka? Iyon ang dahilan kaya ka pumayag na magpanggap na bading upang protektahan siya mula kay Bernard. Iyon din ang dahilan kaya hindi ka makalet go sa katotohanang ikakasal na siya. I don't love her anymore, giit ni Will. Why is it hard for you to accept it? Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. But you didn't tell me about your feelings for her. What for, honey? I've already realized that my feelings for her belongs in the past. They're totally gone. Kaibigan na lang ang turing ko sa kanya. That's why I still care about her. Oh, really? Lumapit ito sa kinauupuan niya. Bakit ka ba nagkakaganyan, Max? Mula na may mangyari sa atin ay parang nag-iba ng trato mo sa akin. Of course, nag-iba ng trato ko sa'yo. I just lost my virginity to you. At gusto mo ng pagsisihan iyon? Iyon ba ang dahilan kaya ayaw mo nang maulit ang mangyari iyon? Whatever happened to your whole speech about taking chances, Max? Bakit dinadaga na yata ng dibdib mo ngayon? I already took my chances with you, Will. Did you just talk in the past tense, baby? Well, I won't accept it. Ayokong dito na lang matatapos ang lahat. Hindi ako papayag. I already told you, pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa at patuloy kong panghahawakan iyon. Nang tangkain nitong hawakan ng pisngi niya, ay mabilis na tinapik niya palayo ang kamay nito. No, we don't feel the same way, mariing sabi niya. Pinigil ang mapipintong pagkabasag ng boses. Binuksan niya ang laptop sa ibabaw ng mesa. If you don't mind, gusto ko muna mapag-isa. May gagawin pa ako. Pagtataboy niya rito. Malungkot na nagkulong si Will sa kanyang kwarto sa kanilang bahay sa Imos buong maghapon. 3 araw na siyang hindi kinakausap ni Max kahit sa telepono man lang. Mahigpit din ang bilin nito sa kanya na huwag itong puntahan sa bahay nito o sa clips. Ngunit hindi naman ito tahasang nakikipaghiwalay sa kanya. Maybe she needed some space. Nang dahil sa pakikialam niya sa issue ni Liza at Bernard ay masisira pa yata ang love life niyang unang beses siyang nagkaroon. He thought he already had her, pero nasaktan siya nang parang pinagsisisihan ni Max ang nangyari sa kanila. That sweet euphoric moment that he considered the most beautiful and magical thing that had ever happened to him. At mas nasaktan siya nang aminin nito sa kanyang hindi sila pareho ng nararamdaman para sa isa't isa. Kung kailan naamin na niya sa sariling higit pa sa atraksyon at pagnanasa ang nararamdaman niya para dito. Kinabukasan ay bumiyahe siya pabalik sa Maynila dahil napag-usapan nilang na may-ari ng The Hive ang gagawing opening ng kanilang branch sa Marikina. Kakatapos lamang ng meeting nang may tumawag sa kanya. It was Liza. Malamig siyang nag-hello rito. I'm sorry, Will. Bungad agad nito sa kanya. I don't want to push you or my family away but napahigbi ito. Gusto ko lang naman maging masaya. Liza, sa palagay mo ba ay ayaw ka naming maging masaya? Kaya lahat kami tumututol kay Bernard? We just don't want to see you get hurt. I know. It's just that mahal na mahal ko si Bernard at gusto kong patuloy na sumugal para sa kanya. Umaasa akong magbabago rin siya sa isang araw. I just don't want to let go.
Nasabi ko na sa'yo ang lahat na pwede kong sabihin, Liza. Sa huli, ikaw pa rin ang masusunod. Sana lang ay dumating ang araw na sasabihin mo sa aking tama ang desisyon. At that it was all worth it. I just want to see you happy. Thank you, Will. Just always be there for me, please. Itinakwil na ako ng parents ko dahil si Bernard ang pinili ko. Naiiyak na sabi nito. I will. Nakatiimbagang nasabi niya. Siya nga pala, may rehearsal tayo this coming Wednesday sa church. Medyo napaaga ng schedule kasi maraming gagamit sa simbahang iyon this coming days. Okay, what time? After lunch, pakisabi na lang kay Max please. I want both of you to be there. Nang magpaalam sila, ay si Max ang sunod na tinawagan niya. Nasa labas siya noon ng The Hive at napangiti siya nang mapansing nasa ilalim siya ng lamppost, the same spot where he and Max almost kissed for the first time. Hindi ako pupunta. Maghanap na lang kamo siya ng kapalit ko sa pwesto. Mataray na sabi ni Max nang ibalita niya rito ang bili ni Liza. Max, kailangan tayo ni Liza ngayon, okay? Itinakwil na siya ng lahat ng mga magulang niya. The last things she needs right now are angry friends. Bakit? Hindi ba siya galit sa akin? Hindi. Alam mo naman ang dahilan ng lahat ng to. Bernard is controlling her. That boy? Lalong hindi ko naman maaatim na maglakad sa simbahan na nasa harap ng altar ang Bernard na yun. Baka hindi ako makapagpigil sa galit at mabato ko siya ng detakungkong sapatos. Tumawa si Will. He had always loved her festiness, his sweet and little fighter. You'll be walking with me, baby. Pipigilan kita sa paghuhuramentado mo. Pabirong sabi niya. Please say yes. Kung ayaw mong gawin para kay Liza, you can at least do it for me. Pangumbinsi niya rito. Fine. Yes, I'll do it for you. Max, are we okay now? Umaasam ang boses na tanong niya rito. I want to see you really bad. I've missed you. Magkita na lang tayo sa rehearsal, Will. Napabuntong hininga na lamang siya nang mawala na ito sa kabilang linya. Hindi nagbibiro si Will sa sinabi nito kay Max na itinakwil na si Liza ng mga magulang nito. Wala ang mga ito sa wedding rehearsal. Masisisi ba niya mga iyon? Nag-iisang anak si Liza at ngayon ay pakakasal ito sa isang lalaking may ideya yatang package deal sa isang relasyon na ang karahasan. Ipinarada niya ang sasakyan sa gilid ng simbahan, katabi ng Ford territory ni Will. Matigas siyang tumanggi rito kanina nang sabihin nitong susunduin siya sa pagpunta ng simbahan. Nakapila na sa harap ang malaking simbahan ang mga magmamarcha sa entourage. Inaayos sa mga iyon ng 2 tauhan ng wedding organizer na binayaran ni Liza upang mag-assist sa okasyon. Nang papalapit siya sa mga ito, nakita niya si Liza na malungkot na nasa hulihan ng pila. Mugto ang mga mata nito. Kung hindi siya nagkakamali, ay may pasa ito sa pisngin na hindi kinayang itago ng face powder na gamit nito. Malamlam na ngumiti ito sa kanya nang matanaw siya. Max's heart instantly melted. Hindi pala niya kayang nakikitang nasa miserableng kalagayan ng kaibigan niya. Oo, kaibigan pa rin ang turing niya kay Liza. Hindi na yata mababago iyon. At ang lalaking pa rin ang simbahan. Iyon ang hindi talaga magbabago. Itagaan na lang niya sa lahat ng mga bato. Nakangiting inilahad ni Will ang kanang kamay sa kanya. Nang makita siyang papalapit, he was smiling at her so tenderly, and it was evident in his eyes that he really missed her a lot. Kusang ngumiti ang kanyang mga labi at napuno ng kagalakan ang kanyang dibdib. Here's the man that I'm so in love with. Bahala na talaga. May takot at pangamba man siyang nadarama, ay patuloy pa rin siyang susugal. Ang alam niya ay masaya siyang kapiling si Will. Kahit walang kasiguruhan ang patutunguhan ng kanilang relasyon, o kung relasyon nga bang matatawag iyon. He was worth it all. Good luck na lang sa puso niya. Wala pa naman siyang nababalitang namatay sa heartache. Isang dipa na lamang ang layo niya mula kay Will at akmang aabutin niya ang kamay nito nang may isang kamay na mabilis na humawak doon. Take me away from here, Will.
Frantic na sabi ni Liza, sabay hila sa kamay ni Will. Right now, please. Napanganga siya kasama pa ang mga tao roon sa bilis ng pangyayari. Lumingon sa kanya saglit si Will at muntik pa itong matapilok habang nagpapahila ito kay Liza. Mabilis na sumakay ang mga ito sa Ford Territory bago pa abutan ni Bernard. Nagmumurang naiwan sa harap ng simbahan ng groom habang mabilis na pinasibad ng groomsman ang kotse sakay ang bride. Akala nyo makakalayo kayo sa akin? Galit na sabi ni Bernard at akmang tutunguhin nito ang kotse nito. Pagpihit nito ng tayo ay humarasang siyang nadaraanan nito at walang sabi-sabing tinuhod ito sa pagitan ng mga hita nito. Napaluhod ito, umaringking sa sakit. Walang sumaklolo rito maski ang mga kamag-anakan nitong kasali sa entourage. Sana hindi na magpatuloy ang mga lahi mo sa mundo. Asik niya kay Bernard bago niya ito nilayasan. 2 araw nang nakakaraan, ngunit wala pa ring balitang natatanggap si Max mula kina Will at Liza. Wala man ng tawag o text message ang mga ito sa kanya. Kung ano-ano na tuloy ang naiisip niya, ngunit pilit na kinalma na lamang niya ang sarili. Labas na siya roon kung ano ang balak gawin ni Will at Liza. Maybe they just took off, eloped. Ayaw na niyang mag-isip. Umaasa na lamang siyang tuluyan ng nagising si Liza at iwan na si Bernard. Masaya na siya roon, ang isiping hindi na masasaktan kailanman ng lalaking iyon ng kaibigan niya. Kahit pa malaking parte pa rin ng pagkatao niya ang tila nakabitin sa maraming katanungan. Isang gabi, pinapatila muna niya ang malakas na ulan bago siya umuwi. Kasama niya sa clip si Sarcy na makikisakay raw sa kanya pa uwi. Nasa opisina siya ng mga oras na iyon at naisip niyang tawagan ang mga kanyang ina sa Australia. As usual, kinulit na naman siya nito tungkol sa pagbebenta ng salon. Ma, ilang beses na natin ito napag-usapan. Hindi ba? Alam ko, nak. Nakukonsensya lang naman ako na heto ako at buhay doon niya rito at ikaw naman ay nandiyan pa rin sa Pilipinas at nagtatrabaho. Napangiti si Max. Hindi niyo ako pinalaking tamad, remember? At saka deserve niyo na ang buhay na tinatamasa niyo ngayon. Kulang pang kabayaran yan sa lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Pero kailan ka naman magbabakasyon dito, nak? Yung mahaba ha? Pwede mo namang iwanan kay Sarcy ang salon. Iyon nga ang dahilan kaya ako tumawag sa inyo. Baka next month makakapunta na ako riyan. Mag-e-ermita niya ako ng matagal sa rancho ni Uncle Barry. Uncle Barry ang tawag niya sa asawang Aussie ng kanyang ina. Masaya siya para sa kanyang mama dahil nakatagpo ito ng lalaking tunay na nagmamahal dito. Sayang lang at hindi na pwede magkaanak ang mga ito. Gusto pa naman niya magkaroon ng kapatid na half-breed. Ma, thank you ha. Thank you saan? Sa lahat-lahat. Sa pagsilang niyo sa akin, sa pagpapalaki niyo sa akin. Namasa ang kanyang mga mata. You're the greatest mom on earth and I love you so much. Max, buntis ka ba? What? Of course not. Napahalakak tuloy siya kahit may luha sa mga mata. Man naman. Ayan, sinisira niyo tuloy ang best dramatic actress moment ko. Kinikilabutan ako sa'yo eh. Ganyan-ganyan din ang band ko nun sa lola mo nang ipinagbuntis kita. Sabay silang nagkatawanan. Nagpaalam na siya rito nang kumatok sa pinto ang opisina at sumilip doon si Sarcy. Max, may humabol tayong customer. Sabi nito sa kanya. Hindi ba sarado na tayo? Bukas na lang kamo. Sabi niya. Nakalimutan ko ilagay ang close sign sa labas ng pinto eh. Sabi ni Sarcy. Saka pinapasok ko na siya. Nasa shampoo area na siya. Pakiasikaso naman at magsi-CR lang ako sandali. Please. Tumayo na si Max. Oo na. Napatda si Max nang mapagsino ang nasa shampoo area. Nakaupo na ito roon at tila hinihintay talaga siya. What are you doing here, Will? Bulalas nilang tila na itulos sa kinatatayuan. Waiting for you to wash my hair. Nakangising sabi nito. Magpapagupit ka na naman? Ano yan? Magpapakalbo ka this time? Masaya siyang makita uli ito, ngunit marami pa itong dapat linawin sa kanya. Gusto ko lang paliguan mo ang ulo ko. I found it kinda sexy, you know?
Your fingers massaging my scalp and your fingers running through my hair. Lumapit na siya dito. Nasaan si Liza? How is she? Nagugulahang tanong niya. She's okay. I left her in a resort in Batangas. Papunta na ang parents niya roon ngayon. Everything will be fine now. Nanatiling nakaupo ito sa reclining chair at nakangiting nakatunghay sa kanya na tila ba nasisiyahang nakatayo siya sa harap nito. Naghihintay naman siyang karugtong ng kwento nito. There will be no wedding anymore, Max. Lalayo na si Liza kay Bernard at binantaan na rin ito ng mga magulang niyang magdedemanda kung patuloy pa rin itong lalapitan si Liza. Thanks God. Tila nabunutan ng 1,000 tinik sa dibdib niya ang sabi niya. Akala ko, nahiya siyang ituloy ang gusto niyang sabihin. Akala mo nagtanong kaming Liza? Tumatawang sabi ni Will. Ngumuso si Max. Masisisi mo ba ako? Bigla na lang kayong tumakas mula sa rehearsal, tapos wala ka man ng tawag sa akin. I'm sorry babe, I've been meaning to call you pero mahigpit ang bilin sa akin ni Liza na huwag mo nang ipaalam kahit kanino ang kinaroroonan niya. She was so scared and confused at that time at kailangan niya ako sa tabi niya. Kaninang tanghali tumawag na siya sa pamilya niya at nagpaliwanag. That's good to hear. Kakausapin ka raw niya pag hindi ka na masyadong galit sa kanya. Sinabi mo pang hindi naman talaga ako galit sa kanya? Well, sumama lang ang loob ko pero lilipas din yon. Masaya na nga ako para sa kanya ngayon. Yeah, I told her that. And so much more. Ngumiti ito ng makahulugan. She told me that I seem to know you so well na higit pa sa pagkakakilala niya sa'yo. And I told her why. Napamulagat si Max. You told her what? That we had... Will blurted a short, low laugh. Come here, my little fire thing. Yakag nito sa kanya at bahagyang tumayo upang hilahin siya patungo sa kandungan nito. Magpaliwanag ka ng maayos, Will. Kaya kitang lunurin kahit sa lababo lang. Banta niya rito na makaayos na sila ng upo. We made love, sweetheart. It was beautiful and magical and euphoric. At nasaktan ako nung sabihin mo sa akin na ayaw mo na maulit yon. Eh kasi nga, nagkamot siya ng batok. Ano ba kasi ang eksaktong nararamdaman mo para sa akin? Kung anong nararamdaman mo para sa akin? Sagot naman ito. Hinampas niya ito sa dibdib. Ang labo mo. Linawin mo kasi kung anong nararamdaman mo para sa akin na magkaintindihan at magkasundo na tayo. Ang dami mong arte. Mahal kita. Nagliwanag ang mukha nito. Naman pala mahal din kita. Bagaman natutuwa ay kinurutan niya ito ng noo. Totoo? Kumunot din ang noo nito. Bakit? Diskumpiyado ka? Naniniguro lang naman. Well, you heard it. I love you. Only you, Max. I'm so sure of it. At kung ayaw mo pa rin maniwala, papatunayan ko yan sa iyo kahit anong paraan. Siyempre, speechless siya sa sobrang kagalakan. Ang tindi ng pag-asam niya noon na aabot sila sa puntong iyon ni Will. And now, it was happening. He was giving her his love. All hers. At tama pala ako sa akala ko nung iwan kita sa simbahan na mahal mo rin talaga ako. I saw the pain in your face as I was living with Liza. That said it all back there. Sabi pa nito. Nang hindi pa rin siya makapagsalita ay kinabig siya nito at siniil ng halik sa kanyang mga labi. Nag-umpisa ng maglumukot ang mga kamay nila sa katawan ng isa't isa nang matigilan siya. Nandito si Sarcy. Umuwi na yon, sabi nito at inumpisahang kalasin ang botones ng kanyang suot na blouse. Kinasapakat mo siya? Oo. Inayos nito ang pagkakaupo niya and she was now straddling him and the heat that was emanating from him started to creep up her body. Wait! Pigil niya kay Will nang kinakalas na nito ang hook ng kanyang bra habang nakasubsob ang mukha nito sa kanya. Dismayado nagangat ito ng tingin. Bakit na naman? Ayokong gawin natin to, Will. Matigas na sabi niya. But we love each other. Umamin ka na, hindi ba? Naguguluhang tanong niya. Yun nga gusto kong pakasalan mo muna ako. I told you, the next time.
The next time that we do it, sa honeymoon mo na. Yaya, I remember. Ang arte talaga. Masama ba ang loob mo, pare? Hindi naman sa ganun. I've missed you so terribly. Well, I've missed you too, pero paninindigan ko pa rin ang desisyon ko. Whether you like it or not, kahit pa araw-araw mo pang iparada sa harap ko ang katakam-takam mong katawan. Humalakhak si Will. Okay, fine. He was grinding. Pwede ko bang hingin ng kamay mo sa mama mo kahit sa telepono lang muna? Max let out an excited giggle. Pwedeng-pwede. I want to marry you right away, Max. Hindi na ako makapaghihintay ng matagal na panahon bago kita maangkin muli. Walang problema sa akin. Kahit sa civil lang muna tapos mag-honeymoon tayo sa Australia. Sa totoo lang, hindi na rin siya makapaghintay ng matagal. She wanted to make love to him again very soon. Australia? Wow, I'd like that. Making love in the outback? Yes, hinawakan niya ang kwelyo nito. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Max at Will. At lagi po nating tatandaan, sa isang simpleng pagkakakilala, nagsimula ang kwento ng pusong natutong magmahal muli. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.